Ang balita daw ngayon ay itong Magnolia Hatchet ay interesado na makuha itong si Kaylan Tiongson mula naman dyan sa Rain or Shine Elasto Painters. Si Tiongson ang power forward na usually ginagamit na starter ni Coach Yeng at gusto raw itong makakuha ng Magnolia para mabigyan sila ng additional na front court strength. Pwede kasi ito na maka-alternate si Xavier Lucero o kaya pwedeng mag-center si Xavier at ang power forward nila si Kaylan Tiongson. Import stopper din to si Kaylan Tiongson kaya yan pandahilan kung ba't ito gustong makuha nitong si Coach L.A. Tenorio. Dahil mataas ang trade value nitong si Tiongson, baka kinakailangan na first round draft pick ang ibigay ng Magnolia plus magsasama sila ng isa pang player. Posible na baka si Rome De La Rosa or baka ang isama nila dyan itong si Chris Kuhn. Sa ngayon, itong si Kaylan Tiongson dahil doon sa ganda ng laro nito sa offense at depensa, isa to doon sa mga babagay dito sa Magnolia, no? Pwede siyang starter, pwede siyang bench player. Kasi ngayon, ang kinakailangan ng Magnolia talaga ay maging mas malalim yung kanilang bench para maipakita na sila talaga ay magkakaroon ng mas malakas na roster. At yan naman talaga yung gagawin nitong Magnolia, no? Siyempre, kung ang Magnolia, sigurado na ang gagawin mo ay magkakaroon ka ng mas maganda at mas malakas na roster. Kaya ngayon, pagdagdag sa mga nasabing player, makakatulong yan talaga dito sa kanilang lineup. Hindi naman tayo magtataka kung itong si Coach L.A. Tenorio ay bigyan talaga sila ng sabihin natin clearance yung management na gumawa na ganitong move. Siyempre, hindi naman magiging madali yung negosasyon para dito kay Kaylan Tiongson dahil hindi naman papayag basta-basta itong si Coach Yeng Yao. Pero kung fair naman yung i-offer ng Magnolia, katulad yan, first round draft pick plus baka itong si Chris Kuhn, okay na yan para dito kay Coach Yeng Yao dahil alam natin si Coach Yeng magaling yan gumamit ng mga draft picks sa PBA. Ang Converge Fiber Xers daw ngayon ay maraming nakukuhang mga inquiries tungkol dito sa kanilang guard na si Archie Concepcion. Si Concepcion ay isa doon sa mga surprise players ng Converge na talaga nagde-deliver para sa kanila. Pero lately medyo bumababa yung minuto nito dahil nga nagkakaroon ng pag-a-adjust doon sa rotation ng Fiber Xers. Marami na nakapansin na itong si Concepcion ay dating ang haba ng playing time halos ka-equal nitong si Alex Stockton at nitong si Juan Gomez de Leaño, pero ngayon ay halos 5 to 10 minutes na lamang nagagamit doon sa game. In any case, no, kung hindi man sabihin natin kung nawala man sa rotation nitong si Alex, nitong si Archie Concepcion, maraming mga teams ang interesado dito na magkaroon na ma-acquire siya. Ang isa pang player daw ng Converge na pinag-iinteresan ngayon ng maraming mga koponan ay itong kanilang forward na si Jonel Policarpio. So, dalawang players ng Converge ang pinag-iinteresan ngayon ng iba't ibang mga teams. Dalawang nabanggit na players hindi masyadong nagkakaroon pa ng playing time dito sa Fiber Xers pero ganun pa man maraming mga kuponan na nakakakita doon sa kanilang potential at yan ang dahilan kung ba't maraming gustong kumuha sa kanila. So, hindi na ako magtataka talaga kung ganyan ang magiging sitwasyon. Sa ngayon, naghahanap talaga itong Converge Fiber Xers ng iba pang mga options pagdating dito sa kanilang mga players at kung makakagawa sila ng hakbang abang magiging maganda to para sa kanilang lineup. Alam naman natin na magaling pumili itong si Coach L.A. Tenorio o rather itong si Coach Delta Pineda ng mga pwede niyang makuha mga players at sa tingin ko nababagay na talaga na ito'y kanyang gawin. Kaya hindi na ako magtataka talaga kung ito'y matutuloy. Kung ikaw naman, itong Converge Fiber Xers, maganda talaga na ito'y gawin mo na para maipakita sa lahat na ikaw ay ready na talaga na gumawa ng hakbang pagdating dito sa pagdagdag ng mga tinatawag na mga quality players.